yung ginawa ni Commodore J. Tariela, mali po yung kanyang ginawa. Parang bagsak sa doon. Bagsak sa doon. Oho. Gumamit pa siya ng mga nakakatawang picture. Tapos nung sinita siya ng embassy, nagalit siya, i-deny niya. I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. Sila na yung nagpangalan dun eh. Oho. Nung sinagot na naman siya at ang ginawa mo, nagtawag ka. Nagsumbong ka. Hindi naman Sa yata- Senado. Yung mga hindi Ano naman naman? alam ang usapan, nakisaw-saw dyan, ha? Para lang mapunta sa limelight. At mas matapang pa Mas kaysa doon sa... matapang pa. May post na naman ang Chinese Embassy Manila. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. At gusto pa rin nila sila ang masusunod. Yang ganyang consistent na pambabastos, walang pagrespeto, Yung- Naghamon pa na lumayas kayo rito. Layas! This is our house. Get the out. Para bang alam nila ang consequences kapag nagputol ng diplomatic relations ang Pilipinas sa alinmang bansa. Natawa na lang ako. Anong kaya nila epekto doon? No? Ewan ko sa kanila. Ewan ko lang po. Ang pinagmulan po at ugat nito, gaya na nabanggit na natin kanina, ay yung pahayag po, yung ginawa mismo ni Commodore to, di ba? Oh, yes. Ng So- Coast Guard, na si J. Tariela, Pahayag sa Senado, sa isang event, sa ano? isang sa isang conference, sa isang speech niya, ha? Sa eskwelahan natin, sa isang eskwelahan Sa natin. De La Salle, oh. Ang sabi nga niya dito, Jen, nung inilabas yung 15 senator na naglabas ng resolusyon na kumukondina sa mga kritisismo ng Chinese Embassy sa mga Philippine official, ang sabi ni J. Tariela, maraming salamat po sa ating mga kababayang miyembro ng ating Senado na piniling tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Oh. Ang problema, hindi po yan talaga eh. Lalabuin talaga nilang issue para makakuha ng suporta. Kasi alam mo, Nelson, kung ating pagbabatayan, meron kasing tanong, dati na last year Oo. naalala ko, merong survey, kapag ka pinag-uusapan, West Philippine Sea, hindi sa pro or anti-China, Oo. kundi ang tao, napakataas ng interest kung babanggitin mo ang West Philippine Sea. Yun, totoo. Yun, oho. Pero ang pinagmulan niyan, ayan pong nakikita nating picture na yan. Sa isang komperensya, Oho. ay naglabas ho kasi si J. Tariela ng mga picture ni Chinese President Xi Jinping na ginawa niyang katatawanan, Jen. Yung Pangulo ng China? Diyan nagalit ang Chinese Embassy. Hindi dun sa agawan sa West Philippine Sea, Jen. Oho. Hindi sila umingay dahil sa protesta natin dun sa West Philippine Sea, sa pagkipag-agawan natin, kundi sa eksenang yan, dyan sa mga picture na yan, Nako. na etong nakakagalit pa sa kanila dyan eh. Oho. Ha? I-deny ni Tariela na ginawa daw niya yan. Tapos may mga pictures pala. May Oo. mga video pala ata ang Chinese At ang Embassy. sabi ni J. Tariela, hindi ko naman pinangalanan yan eh. Kayo nga nagpangalan na si Xi Jinping, hindi ko naman sinabi. Ay, sino ba yan? Ang problema dyan, may video yung... Nakuha nyo ba? May video si Chinese Embassy na ipakita yan eh. Binilang nila, ilang beses binanggit ni J. Tariela ang pangalang Xi Jinping. Oho. Alam mo, alam din ng marami ito, Nelson, ang presidente ng China, hindi isang sabi na, meron silang mataas na klase ng pagkilala sa kanilang presidente. Hindi lang basta presidente, Nelson, ha, kundi, ewan ko, merong ibang tao. Sabihin, mas mataas pa sa presidente ang pagkakilala nila. Hindi lamang isang tao na kinikilala nila bilang presidente. Meron pa mas mataas doon na gano'n ang pagkilala nila, Nelson. Ang Kaya gano'n ang paggalang at pagrespeto sa kanilang presidente. Ang problema, Oo. noong sinita si J. Tariela ng Chinese Embassy, humanap na ng kakampi dyan. Ayun. Naghila na ng kakampi at ang sinasabi, binubuli na tayo ng China. West Philippine Sea ang issue dito. Surberenya ng Pilipinas. Hindi po surberenya ng Pilipinas ang pinag-usapan. Yun pong mga picture na yon at yung pagsisinungaling ni J. Tariela ang problema. So para bang dating dito, parang binastos niya ang presidente ng China? Ganun na nga lumilitaw na itinanggi niya. Nagsinungaling pa siya dyan. Gano'n? Kaya kung sa isang malinaw na usapan, kung ikaw ang senador, Oo. susuportahan mo ba yung isang kahit na kapwa Pilipino mo, pero nagsisinungaling eh? Oo nga, Hindi no? ba? Di, ilagay- Nagtarang nagsinungaling dyan eh. Ilagay natin ang ating sarili. Halimbawa, ang isang opisyal ng China
nagsalita sa isang eskwelahan sa kanilang bansa, Oo. ipinakita ang larawan ng Pangulong Bongbong Ay, at ginawa rin katatawanan. Ay, di magrereklamo yung Philippine Embassy. Ay, check yun. Oo. O kaya naman kahit nga hindi ka maka-administrasyon, bilang Bilang Pilipino, magagalit ka. hindi tama yun. Oo. Di ba? Ganun lang yung reaksyon ng China Embassy. Di Kaya ba? lang, itong Totoo ba mga, hindi ko maintindihan bakit sila ay parang bulag, Jen. Ang tingin lang nila siguro ay, eto, magandang eksena. Bida kami rito. Ipagtanggol natin ang soberenya, kalayaan ng Pilipinas. Palayasin natin ang embahador na yan. Ganon. Mukha nga kayong pogi, pero kapag ka napanood ng mga kababayan yung paliwanag at nalaman nila, ay hindi ba ang pinag-uusapan diyan ay yung awayan sa teritoryo, yung agawan, yung bully? Hindi po, ang pinag-uusapan dito, ang pinagmula nito, yun yung ikinagalit ng Chinese Embassy sa atin. Kay Jay Tariela, hindi ho sa buong Pilipinas siya nagalit. Kay Commodore Jay Tariela lang. Ito pong pinag-uusapan natin, factual lang ito po ha. Oo. Wala po tayo, baka sabihin, kayong dalawa kasi baka kumakampi kayo sa China, etc. etc. Hindi po ha. Ito pong ating binabanggit ito, Nelson. Ito po yung katotohanan. Opo. Yan pangyayari, no? Ang nangyari, ay naglabas na ng kanya-kanyang mga statement, gaya na nabanggit natin kahapon, ang ilang mga senador. At ang naging issue na rito, ang China na ang nambubuli, hindi lang doon sa karagatan, kundi dito sa mga opisyal. Pati daw sa Senado, parang binubuli ng mga senador. no? Kasi, Jen, ang sabi ni Senador Kiko Pangilinan sa kanyang post, sabi niya, bakit ang Chinese Embassy gusto mong patahimikin yung mga bumabati ko sa inyo? Hindi nga sumasagot lang eh. Tapos ngayon, ang gusto nila, tumahimik ang Chinese Embassy kapag ka sila sinasagot. Ganon. Walang demokrasya kapag yung kausap mo ay ayaw mong pasagutin, di ba? Totoo. Oo. Kahit pa sabi mo na sa bansa tayo, binastos mo yung isa, tapos gusto mo tumahimik na lang. Ay, hindi ganon. Mali tayo. At katunayan, kanina habang nagsesesyon sila, tumayo si Senador Risa Ontiveros Oo. Sabi niya, eto po, may bago na namang post ang Chinese Ito na Embassy. yan, 37 minutes daw. Oo, eto, hindi ba sila titigil? Bakit mo patitigil? Nakikipagbangayan kayo. Siyempre, sasagot yan, di ba? Tama, nakikipag-diskusyon kayo. Ngayon sumagot, binigay yung side nila. Ang gusto niya, ayaw niyo marinig yung side nila. Gusto niyo side lang nila. Eto ang masama, Jen. Oo. Ang gusto nila, kampihan sila ng mga Pilipino, ng mamamayang Pilipino, at para bang ito ay digmaan ng China at Pilipinas nang dahil doon sa Ganon? dahil doon sa taong nagsinungaling ng bastos, idadamay mo kaming lahat? Hindi ba, Jen? Nako. Papayag ba tayong ganun? Alam mo, na kinakaladkad tayong lahat? Sa parang digmaan na... isinusuong tayo Isusuong mo kami sa, sa kapahamakan eh. Hindi ba, Jen? Totoo. Bakit naman ganun, sinubo nyo tayo tapos ngayon pero ba't naman, tataka naman ako sa mga senador natin. Oo. Ba't naman, inalam ba nila yung ugat ng pangyayari? Alam mo, Jen, kung minsan, di ba, mas mabilis magsalita eh. Ay, oo naman. Mas masarap mag-statement eh. Totoo. Mas masarap kumampi sa isang issue kahit hindi mo naman alam, akala mo iyon talaga. Kasi halimbawa po tanggalin natin si Jay Tariela. Ang usapin dito ay talagang agawan na ng teritoryo. Yan, oo. Ang sarap sumama dyan. Totoo. Di ba, makabayan ka, maka-Pilipino, makabansa ka, pro-Philippines ka. Pero pagka naintindihan mo, hindi ang pinag-uusapan dito yung pamabastos ng isang tao doon sa Chinese president. Intindihin mo na, teka muna, akala ko ba yung West Philippine Sea pinag-uusapan? Hindi ho yan talaga. Hindi talaga yan. Baka naman maging katwiran nila dyan. Nelson at Jen, ito yung karugtong lamang kasi nauna talaga pinag-uusapan kaya nagpapainit ng issue ay usapin ukol sa West Philippine Sea naging ang tawag ko, kumbaga sidelight lang ang usapin nung pagsasalita ni Commodore Tariela doon sa isang eskwelahan. Kaya lang, Jen, kung hindi niya ginamit yung picture ni Xi Jinping at itinuturo pa niya at dinideny pa niya, wala sanang issue dahil matagal na po nating dinidiscuss Matagal nang nagsasalita ang
mga opisyal ng gobyerno, mga Oo. senador, patungkol dyan sa West Philippine Sea. At totoo, napakarami na nating protesta no? Napakarami na. Isang bundle na yata ang protesta natin, usapin na yan Hindi naman nag-escalate ng ganito. Tama. Alam mo ba ang sabi ng DFA? Kung pagkasabihin na natin, para ho matanggal ang doubt, tama ba yung ginawa ni Commodore Tariela na idinamay niya si President Xi Jinping? Ayan, dapat siguro, tingnan na natin yung mga diplomatic officials Oo. natin. Ano, ha? Ano ang kanilang reaction dyan? Ano, ha? Sa statement po ng Department of Foreign Affairs na inilabas kahapon, medyo late na ng hapon ito eh. So naglabas din pala sila. Naglabas sila ng statement. Sabi nila, ay kanila namang sinusuportahan ng mga opisyal ng Pilipinas. Ha? Kaya lang, eto ang problema. Doon sa bandang ilalim ay nakalagay, meron silang payo dyan eh. May payo, may advice. Kasi kung ang pag-uusapan ay territorial disputes at kung ano pa mang hindi pagkakaunawaan, mayroong limitasyon. Okay. Eto, ang sabi dito, in interacting with foreign governments, Okay. pakiliwat mo nga sa wika natin. In interacting with foreign governments, Sa ating pakikipagtalastasan sa ibang pamahalaan, both language and action should be firm. dapat ang bawat salita at ang galaw ay firm. Anong tag doon? Yung Ano siya? hindi basta matatag eh. Basta, Ano siya? Hindi siya magaslaw. Parang, ano lang. basta firm. Mas madaling maintindihan ng mga Pilipino yan. Sige, sige. Firm and assertive in conveying the national position. Yan, Matatag ka, paglaban mo ang... May paninindigan ka dapat. Yan, But also, eto na, Pero ngunit, measured and composed in tone. yun yung tinatawag na diplomatic language. Inaano mo, sinusukat mo na hindi ka lalagpas. Oo. Dapat ay composed in tone. Yung tono mo, hindi masyadong nakikipag-away. Oo, tama. Pati mga salita mo, di ba? Yung ginagamit mong salita. Oo. Our statement should consistently position the Philippine government as taking the higher ground. Okay. Ibig sabihin, dapat doon ka sa advantage. Ito ang dapat natandaan. Foreign heads of state and government should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Ayun. So, dapat daw ang mga leader ng ibang bansa at ang ating pamahalaan dapat irespeto should respect, ano sabi niya? Hindi na-respeto mo kapag ka magsasalita ka. Ayan. Kung kaya mo nga off limits, huwag mong idadamay. Hanggat maaari. Hanggat maaari, wag mo idadamay. Ibig sabihin, Ang iyong sa loobin, yung personal na interest. kahit ano pa ang personal view mo, Oho. huwag mong idadamay ang leader ng bansa. O kung idamay mo, dapat respetuhin mo. Ayan. Kung susukatin natin dito sa pamantayang ito ng Department of Foreign Affairs, yung ginawa ni Commodore J. Tariela, mali po yung kanyang ginawa. Parang bagsak siya doon. Bagsak sa doon. Oho. Gumamit pa siya ng mga nakakatawang picture. Tapos nung sinita siya ng embassy, nagalit siya, i-deny niya. Nung sinagot na naman siya at hindi, eto may picture ka. Eto yung salita mo. Tapos may audio pa. May audio. Oh. Xi Jinping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ang ginawa mo, nagtawag ka. Nagsumbong ka. Hindi naman Sa yata- Senado. Yung mga hindi naman naman? alam ang usapan, nakisawsaw dyan, ha? Para lang mapunta sa limelight. At mas matapang pa Mas kaysa doon sa... matapang pa. Yung- Naghamon pa na lumayas kayo rito. Ang bigat naman ng salita na yun, ano ha? Para bang alam nila ang consequences kapag nagputol ng diplomatic relations ang Pilipinas sa alinmang bansa. Natawa na lang ako. Alam kaya nila epekto na, ano? Ewan ko sa kanila. Ewan ko lang po, ha?